Hello pong muli mga katambay. Si Kamanong po nagbabalik pong muli para po magkomento sa inyo sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo-lalo po sa politika ay komentuhan po natin mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito po sa isang balita ng kapartner mo balita mga katambay. At nakakalungkot lang po sa kabila po nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, naibaba na po at naibalik na po ang nagkawindang-windang po na konstitusyon po ng PNP at naibangon at umangat po at nagkaroon po ng respeto ang taong bayan sa mga ito. Pero ngayon, mismong taong bayan na po ngayon na nagsasalita na kinamumuhian na po nila, kinamumuhian na po nila ang PNP ngayon mga tambay. Lalo-lalo daw po dito sa pamumuno ng PNP chief na si General Marbil. Ang mga pinaggagawa daw po nila ay hindi nakatanggap-tanggap sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila mga katambay. Hindi na po naglilingkod daw sa mga Pilipino. Iba na raw ang pinaglilingkuran ng mga PNP natin ngayong mga tambay. Alamin po natin sa balita at komentuhan po natin. Ayon sa isang dating opisyal ng NTF-ELCAC, dahil sa ginagawang pang-aabuso ng kapulisan sa kanilang kapangyarihan, kinamumuhian na ito ngayon ng taong bayan. Habang nawala na rin ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno dahil sa patuloy na pang-aabuso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Noong nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigpit ang kanyang bilin sa pambansang pulisya na gawin ang trabaho at ibigay sa taong bayan ang isang ligtas, maayos at payapang bansa. Ang pangako noon ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino na ligtas makapaglakad sa gabi ay natupad at naramdaman ng bawat mamamayan dahil sa kooperasyon at serbisyo ng kapulisan. Dahil dito, bumalik ang tiwala at respeto ng taong bayan sa kapulisan. Ngunit sa pagpasok ng Marcos administration ay biglang nagbago ang Philippine National Police or PNP sa pamumuno ni Romel Marbil. Ito'y matapos ang ginawang karumal-dumal na pagsalakay na naka-full battle gear ng mga PNP staff at PNP CIDG sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang nasabing iligal na pag-atake ay nasaksihan ng milyon-milyong Pilipino dahil sa ginawang pang-aabuso at pambabastos ng PNP sa mga KOJC members. Maraming Pilipino ang nagalit sa kanila. Ngunit imbis na itama ang kanilang mali, hindi pa rin nagising sa katotohanan ng kapulisan. Bagkus, dinagdagan pa nila ang kanilang patong-patong na kasalanan sa ilalim pa rin ng liderato ni Romel Marbil. Sa pagkakataon na ito, tinarget naman nila sa kanilang pang-aabuso ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Binawasan kasi ni Marbil ang security ng Vice Presidente at Ayan po mga katabay, putulin na natin. Talagang nakakalungkot lang sa kabila ng pagbangon sa reputasyon nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga tambay, dahil nalaman naman po natin kung paano po naging masama ang ating kapulisan nung mga panahon na ang administrasyon din po ni Pangulong Pinoy mga tambay, na mga involved po ang mga general, mga kapulisan natin involved po sa droga. Ginagamit po ito nilang salukan ng pera, ginagamit din ng mga politiko para ito magamit sa kanilang mga ambisyon sa politikal. Meron pa nga mga politiko riyan na involved. Yung meron pa nga namatay, di po ba? Yung iba nagtago. Yung iba naman nakalaya pa. Meron nakalaya na involved. May gawaan ng droga sa kulungan, di po ba? Ngayon kinakalaban na rin po si dating Pangulong Duterte. Itong mga ito, mga katambay. Kaya po, nakakalungkot lang. Sa kabila ng pagbangon, pagbuhay ng respeto na galing kay dating Pangulong Duterte, ito po, biglang-bigla, parang kailan lang, 2 taon lang po. Ganito na po ang nangyari. Sa bagong Pilipinas, bumalik na naman po sa dating gawi ang kapulisan. Nagiging abusado na di umano at sinasabing abusado sa kapangyarihan at hindi na sumusunod sa batas, mga katambay, na dapat ay nagpuprotekta sila, lalong-lalo sa ating mga Pilipino, sa ating mamamayan. Ngayon, iba na po ang pinuprotektahan na po ng ating kapulisan at nagiging abusado na. Hinalimbawa nga po ng balita, yung nangyari po na pang-aabuso po sa isang religious group sa Davao mga katambay, na grabe po ang ginawa po nilang aksyon doon na halos wala po sa batas. Yung ginawa nilang pagpasok doon, di umano,
doon sa grupo o sekta ng reliyon, mga katambay, di po ba? At lalong-lalo nga rito sa ginawa nila sa vice presidente na pangalawa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Kitilin mo at tanggalan mo ang seguridad at hindi ka rin lumalabag sa batas. Hindi, lumalabag ka sa batas, mga katambay. Lumalabag ka sa batas. Dahil nga may batas para sa isang vice presidente. At nakikita na ng taong bayan kung paano po magtrabaho ang ating kapulisan. Lumalagana po ang droga, krimen. Pero walang nakikita ang mga Pilipino na agresibo dito ang mga kapulisan. Di po ba? Parang papetek-petek nga lang, sabi. Pa-easy-easy lang sila. Kung may mahuli, meron. Kung wala, okay lang. Hindi pa katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, masisipag ang ating kapulisan. Gumagawa, halos ang majority ng kapulisan nagtatrabaho. Pati mga general. Ngayon po, iba na po. Nakita naman po natin, yung mismong Metro Manila, laganap ang droga, laganap ang krimen. May nagagawa po ba ang kapulisan natin? Nakatutok lang po sila sa Mindanao. At sa mga Duterte nakatutok. Halos. At sa mga sinasabing pamumulitika, involved po at kasama sila ron, mga katambay. Nakakalungkot lang. Kaya, kumbaga nga sabi ng mga Pilipino, nabudol daw po sila. Binudol sila. Napakagandang salita. At sinasabing nung panahon ng kampanya, talagang hihigitan pa ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, lalagpasan pa at dodoblihin pa ang pagbabago ng ating bansa. Ito pala yon. Ito pala yung pinagmamalaki lang, dodoblihin. Dodoblihin pala ang pasok ng droga at dodoblihin din ang gumagamit ng droga. Sangkot pa at kasama pa ang mga kapulisan yata, di umano, mga katambay. Lahat dinoble. Dinoble lahat. Pati presyo ng bilihin, dinodoble. Presyo ng kuryente, dinodoble. Halos lahat, dinodoble na. Pati LPG, tollgate, internet, di ba? Lahat halos, dinoble na, mga katambay. Nakakalungkot lang. Pero, ito po ang nahita ng mga Pilipino, lalo sa ating kapulisan. Ganito po ang nakikita nila. Kahit malaking tao ka pa, kahit malaking tao ka naglilingkod, pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, wala kang kwenta. Basta sila ngayon na masusunod. Kampi-kampi pa ang nangyayari. Kampi-kampi pa. Kaya lumalakas ang loob ng isang PNP Chief General dahil nasa likod niya. Kinakampihan siya ng DILG Secretary, ang DOJ Secretary, binabanggit ko lagi, at ang Presidente ng Pilipinas. Walang nakikitang pagkakamali sa kanyang appointed o appointee na General Marbil, mga katambay. Kaya ito po, nagkaandaleche-leche po ang konstitusyon ng ating kapulisan. Mismong taong bayan na ang naghahatol. Wala nang binatbat at kinamumuhian na nila ang liderato ng PNP Chief General Marbil. Pero marami pa naman tayong kapulisan na gumagawa ng tama, mga katambay. Kaya lang, pagka ang leader mo ay sumasablay, yung kahit gumagawa ka ng tama, nadadamay ang pangalan mo dahil ikaw ay naka-uniforme ng PNP. Yun lang po mahirap eh. Isang tao lang nagpapasama, halos lahat nadadamay, pati matitinong kapulisan, mga katambay. Nakakalungkot lang. Ito po ang dinadanas ng ating kapulisan ngayon. Nakakalungkot. Parang kailan lang dating Pangulong Duterte, hindi ganitong klase ang ating kapulisan. Ngayon, mahirap na raw pagkatiwalaan, mga katambay. Ano po masasabi niyo, mga katambay? Dito po sa issue at ating mga mismong kababayan ay namumuhi na. Kinamumuhian nila ang PNP, mga katambay. Muli po, si Katambay Mano, nagpapasalamat po. Sana gusto po ng ating Malita Channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ingatan nawa po, mga katambay. Paalam, bye-bye.